Paul, lalarga na. Pasok lang sa loob. Maluwag pa. Matagal pa ba bago umalis, miss? Napalingon si Irene sa matandang nagsalita. Sandali na lang po, Lola. Hindi pa kasi puno ang jeep para umalis. Agaran niya ang sagot. Mabilis siyang bumalik sa pagtatawag ng mga pasahero. Hindi niya alintana ang mataas na tirik ng araw habang nag-aabang ng mga pasahero. Rumaraket siya bilang babaeng konduktor at barker. Bihira lang ang mga kagaya niya kaya hindi na siya nagtataka kung nagugulat ang iba kapag nakikita siyang nagbabarker sa terminal ng jeep. 28 years old na si Irene ngunit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya sa ganitong trabaho siya bumagsak. Pero alam niyang matalino siyang tao dahil kung hindi niya siguro masusurvive ang buhay niya araw-araw. Where's the jeep headed? Tanong ng boses na lalaki. Nilingon niya ang nagsalita at nakita ang isang matangkad na lalaki. Hula niya ay nasa 6 feet ito. Nakasuot ito ng itim na polo at pants. Pero kahit ganon, ramdam ni Irene ang lakas ng dating nito. Hindi niya mapigilang mamangha dahil ang gwapo nito. Mapungay ang kulay tsokolate nitong mga mata. May kaputian, makapal ang kilay at mukhang intelihente. Nakita pa niyang naka-Rolex itong relo. May dala itong isang backpack na itim na mamahalin din ang brand. Mukhang yayamanin. Bakit siya nag-commute? Mainit sa hold-upper si Pogi. Wika ni Irene sa isip bago ito sinagot. Sa Santa Cruz, sir. Marami pang madadaan ng barangay papunta ron. Saan ba ang punta mo? Sitio de la Paz. Sakto madadaanan yan, sir. Sige, pumasok ka na sa loob. Tumango ito bago sinunod ang sinabi niya. Dahil may katangkaran ang lalaki, napansin niyang yumuko ito para makapasok sa loob ng jeep. Nakita rin ni Irene ang mga dalagang estudyante na kinikilig sa gilid habang nakatingin sa estranghero. Napiiling na lamang siya. Ang gwapo pero paniguradong may girlfriend na yun o kaya naman asawa. Bulong niya bago muling nagtawag ng mga pasahero. Ilang sandali lang ang lumipas, unti-unti nang napuno ang jeep. Kahit ganon, nagpatuloy siya sa pagtatawag dahil hanggat hindi pa nagdidikit-dikit ang mga balikat at binti ng mga pasahero, ibig sabihin nun ay may bakante pang upuan. Ate, kasya pa ba? Sa may kanto lang naman ako. Tanong ng isang estudyante. Tumingin siya sa loob ng jeep para maghanap ng pwesto. Napansin niyang kasya pa ang isang pasahero sa tabi ng gwapong lalaking sumakay kanina. Sir, pwede bang umusod ka? Pagtawag niya sa atensyon nito, ibinaba ng lalaki ang hawak na cellphone at tiningnan siya. What do you mean, miss? Tinuro niya ang estudyanteng naghihintay. Sasakay siya, isa na lang ang kulang at aalis na ang jeep. Paniwanag niya ngunit napakunot ang noo ng lalaki. The jeep is already full. Bakit kailangan mo pa siyang piliting isakay? Kaunting usod lang naman ang gagawin mo, sir. Lahat ng pasahero rito nasisikipan din pero hindi sila nagrereklamo. So you're saying that I'm complaining when I'm just stating that the jeep is already full? Natigilan siya sa narinig. Nakakaintindi naman siya ng English ngunit sa hindi niya malamang dahilan, hindi magawang maprocess ng utak niya ang sinasabi ng estranghero. Sa totoo lang, kanina pa naman puno ang jeep. Kaya dapat kanina pa sana tayo umalis. Pagpapatuloy ng lalaki. Kahit nakaramdam ng hiya si Irene dahil pinagtitinginan sila ng mga pasahero, pinanatili niyang seryoso ang muka. Sa kasunod na kanto lang naman bababatang estudyante, sir. Hindi naman siguro mahirap na umusod, hindi ba? Sige ate, ayos lang po. Mag-aabang na lang ako ng bagong jeep. Wika ng estudyante. Pipigilan niya pa sana ito, ngunit umalis na rin ito kaagad. Hayaan mo na, Irene. Pumunta ka na rito na makalis na tayo. Narinig niyang wika ni Mang Kanor, ang driver ng jeep. Malakas na lamang siyang napabuntong hininga. Tiningnan pa niya ang lalaki kanina, ngunit bumalik na ito sa pagsiselfone na parang walang nangyari. Humalukip-kip siya bago nagmarcha papunta sa katabing upuan ng driver. Palibhasa mukhang mayaman kaya walang pakialam sa ibang tao. Bulong niya na narinig ni Mang Kanor. Tigilan mo yan, Irene. Parang hindi ka pa sanay ah. Sayang din kasi ang isang pasahero. Okay lang. Magsasakay na lang tayo ng pasahero sa daan kapag lumuwag na tong jeep. Napailing siya bago kunin ang kanyang cellphone. Nagbabaka sakaling kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit mas lalo lamang siyang nanggalaiti sa inis nang mabasa ang text ng kanyang tatay Vincent. Nanghihingi na naman ito ng pera kahit kabibigay lamang niya kahapon. May trabaho naman ito pero dahil siguro ang kinakasama nito, kaya lagi pa rin itong kapos. Binalik niya sa bulsa ang cellphone at malakas na lamang na napabuntong hininga.
Napatunayan niyang noong nagpaulan ng kaswertehan ang langit, nakapayong ata siya. Samantala, hapon na nang makarating si Leon Scott sa Sitio de la Paz, kung saan simula ngayon, ito na ang bago niyang tirahan. Pagpasok sa maliit na salas, ibinaba niya ang dalang backpack. Umupo siya sa sofa at tinawagan ang kaibigan na nasa Maynila. Agad naman itong sumagot. You know what, dude? Kalokohan talaga yung ginagawa mo. Wika ng kaibigan niyang si Jeremiah sa kabilang linya. Magtitiis ka ba talagang tumira sa ganyang bahay? Nung makita ko yung sinend mong pictures, hindi ko mapigilang maawa sa'yo. Pero choice mo naman yan, Leon. Bakit ba kailangan mong pahirapan ng sarili mo? CEO ka ng kumpanya nyo pero nag-resign ka dahil nagtampo ka sa parents mo? Seryoso ako. Gusto ko malaman ni na mami na hindi ako sangayon sa naging desisyon nila. Hindi ako uuwi ng California hanggat hindi nila binabalik ang pamangkin ko sa bahay. Pero mukha namang walang mangyayaring masama kay William, pare. Bakit naman siya sasaktan ng nanay niya? May magulang bang gustong saktan ng sarili niyang anak? At isa pa, kung maglalayas ka, bakit naman sa ganyang lugar pa ang napili mo? Squatter na yan eh. Pwede namang nag-book ka na lang ng hotel o kaya mag-Airbnb ka. Napailing na lamang siya. Hindi to squatter, Jeremiah. Nasa probinsya ako, wala sa Manila. Napili kong tumira rito dahil paniguradong hindi nila ako mahahanap. Dinaan nyo na lang sana sa pag-uusap kaysa naglayas ka sa inyo, Leon. Sa tingin mo ba hindi ko sinubukan yan bago ako nagdesisyong umalis? Sinabi ko na kay na mommy na kaya ko namang alagaan si William. Hindi nila kailangang ibigay kay Veronica ang bata. Pero nanay pa rin niya si Veronica. But she hurt my twin, Jeremiah. At hindi ko mapapatawad ang babaeng yun. Bahala ka na nga. Basta huwag ka magre-reklamo sa akin sa oras na nahirapan ka dyan, ha. Babalik na ako sa US. Hindi na kita mapupuntahan dyan. I will not complain dahil pinili ko ang ganito. Ilang sandali pa silang nag-usap. Pinipilit pa rin siya nitong bumalik na sa ibang bansa, ngunit sigurado na siya sa kanyang desisyon. Inilibot ni Leon ang tingin sa bagong bahay niya. Inutusan lamang niya ang kakilalang abogado para mabili ang bahay na yun. Maliit lang ang bahay ngunit gawa sa semento. May tiles at kisame naman at bagong pintura rin ang buong bahay. Sapat na yun para sa kanya. Mabuti na lang din at may mangilan-ngilang furniture at appliances na roon. Wala siyang nadalang mga personal na gamit kundi ilang damit lang dahil sa totoo lang, dala lang talaga ng emosyon kaya siya napauwi na Pilipinas. May pera naman siya. Saka na lang niya bibilhin ang mga kailangan sa bahay na yun. Ilang taon na rin ang nakalilipas simula nang lumipat si Leon sa California dahil nandoon ang kumpanya ng pamilya nila, ang Scott Mountain Spring Water Company. Bumabalik lamang sila ng Pilipinas para bumisita sa mga lupain nila. May mga bahay din sila roon at sasakyan, ngunit ayaw niyang sa isa sa property ng pamilya tumuloy. Anak si Leo ng negosyanteng sina Vivian at Harold Scott. Half Pinoy, half American ang kanyang ama at pure Filipina naman ang kanyang ina. 29 years old na siya at may kakambal siya. Si Lance na 5 taon nang patay dahil sa amyotrophic lateral sclerosis o ALS. Nang mamatay ang kanyang kakambal, siya na ang nag-alaga sa naiwan nitong anak na si William, na ngayon ay 7 years old na. Subalit bigla na lang itong kinuha ng asawa ni Lance, kaya masamang-masama ang loob niya. Anak na rin kasi ang turing niya sa pamangkin. Natigil siya sa pag-iisip nang makarinig ng sigawan mula sa labas na parang may away. Napakunot ang noon ni Leon bago silipin sa bintana ang nangyayari. Bumungad sa kanya ang kumpol ng mga tao sa tapat ng kanyang bahay. "Pineperahan mo lang naman ng tatay ko. Ang kapal pa ng mukha mong magdemand." Sigaw ng isang pamilyar na babae. Kung hindi siya nagkakamali, ito yung barker at konduktor kanina sa jeep na sinakyan niya. Pansin niyang magulo ang mahaba nitong buhok. May kalmot din ang pisngi nito at dumudugo. "Ikaw ang makapalang mukha rito, Irene." Napalingon si Leon sa nagsalita at nakita ang isang babae na sa tingin niya ay nasa 40s na. Kulay tsokolate ang buhok nito at nanlilisik pa ang mga mata. "Bakit ba ayaw mong ipakita yung ganyang ugali mo kay Papa at nang iwan ka na niya?" Galit na sagot ni Irene dito. "Hindi ko alam kung ano nakita niya sa'yo, Belinda. Hindi ka na nga kagandahan, mukha ka pang pera." Naintriga lalo si Leon sa panonood sa away ng dalawang babae. Never pa siyang nakasaksi ng ganoon na parang live action na away barangay.
Nakita niyang kaagad lumapit kay Irene ang tinawag na Belinda at mukhang walang balak umawat sa dalawa. Kaya bago pa man ito tuluyang makalapit kay Irene, mabilis na lumabas ng bahay si Leon at naglakad palapit sa dalawa. Pumagit na siya sa mga ito. Tama na yan. Awat niya na ikinagulat ng lahat. Teka, sino ka naman? Sigaw ni Belinda sa kanya. Stop fighting. Imbes ay sagot niya. Bakit ka ba nangingialam? Boyfriend ka ba ni Irene? Hindi na siya nakasagot pa nang sumugod na naman ito kay Irene. Ngunit mabilis niyang hinawakan ng kamay ni Irene at mabilis itong hinatak papasok sa kanyang bahay. Nang makapasok ay kaagad niyang isinarado ang pinto. Hoy! Lumabas kayo riyan! Mga duwag! Sigaw ni Belinda sa labas ng bahay. Hinarap ni Irene si Leon. Teka, ikaw yung pasahero kanina sa jeep, hindi ba? Kaagad nitong tanong. Mabuti natatandaan mo pa ako, Miss Marker. Malamang, ayaw mo umisod kanina kahit na alam mo namang may pasahero pa. Sasagot pa sana ang lalaki ngunit sumigaw na naman si Belinda sa labas ng pinto. Isusumbong kita sa tatay mo, Irene. Lumalandi ka na. Magsasalita pa sana si Irene para birahin ang bruha. Ngunit mula sa bintana ay nakita nitong naglakad na paalis si Belinda. Unti-unti na ring nawala ang mga taong nanonood sa pag-aaway kanina. Baliw na talaga ang babaeng yun. Inis nitong sabi. Is she your mother? Hindi no. Amalis ko naman kung siya ang nanay ko. Matagal nang patay ang nanay ko dahil sa stroke. I'm sorry for asking. Ayos lang, sanay na ako. Pero yung babae kanina na bruha, girlfriend yun ng tatay ko. Kapag kaharap niya si Papa, napakaamo niya at napakabait pa sa akin. Pero kapag kaming dalawa lang, halos patayin niya ako. Kaya salamat at tinulungan mo ko. Nga bala, anong pangalan mo? Leon. I'm Leon Scott. Tawagin mo na lang akong Irene. Salamat sa pagtulong mo kahit na hindi maayos ang una nating pagkikita. It's okay. I actually realized that you were right. Ako dapat ang humihingi ng pasensya dahil dapat pala, umusod na lang ako para makasakay ng estudyante kanina. Hindi ako sanay na mag-commute at ako dapat ang nag-a-adjust. Okay lang, di lang naman ikaw ang ganang pasahero. Pasensya na rin dahil nasungitan kita kanina. Ilang sandali silang nagkatinginan at nagkaroon ng sandaling katahimikan hanggang sasabay silang natawa. Sige, aalis na ako, Leon. Baka nakakaabala na ako sa'yo. Paalam nito, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Wait, dumudugo pa rin ang pisngi mo, Irene. Gamutin muna natin. I have a first aid kit here. Kaagad namang napahawak si Irene sa kanyang pisngi at napagtantong may dugo nga roon. Ngunit isiniwalang bahala na lamang niya yon. Hindi na, Leon. Ayos lang ako. Malayo to sa bituka. Pagbibiro niya, ngunit tinalikuran lang siya nito at naglakad. Pagbalik nito ay hawak na nito ang first aid kit. Sit on the couch. Utos nito. Napakamot na lamang si Irene sa ulo bago sumunod sa sinabi ng lalaki. Binigyan pa siya nito ng maliit na salamin kung saan nakita niya ang mga sugat sa mukha niya. Ang dami pala. Nakakainis talaga ang babaeng yun. Kapag nagkapekla to, ipapabarangay ko na siya. Kinuha niya ang bulak na ibinigay ni Leon bago sinimulang linisin ang mga sugat niya. Hindi niya mapigilang mapangiwi dahil sa sakit. Hindi kasi ganyan, Irene. Wika ni Leon bago agawin ang bulak sa kamay niya at marahang ipahid yon sa kanyang sugat. You have to be gentle. Hindi niya maiwasang matigilan habang pinapanood ang lalaking linisin ang sugat niya. Parang kaninang umaga lang ay iritang-irita siya rito. Pero ngayon, nandito na siya sa bahay nito at ginagamot siya. Ngayon lang kita nakita rito sa barangay. Bago ka lang ba rito, Leon? Tanong niya para hindi siya makaramdam ng hiya habang nililinis nito ang mga sugat niya. Yes, I just moved today. May inutusan lang akong kakilala na mag-ayos nitong bahay habang wala pa ako sa Pilipinas. Ikaw pala yung pinag-uusapan ng mga dalaga kanina na nakabili ng bahay na to. Kakalipat mo pa lang pero ang dami nang may crush sa'yo. Bakit naman sa lugar na to mo pa napili? Mas maganda sa Maynila. Nung nasa sakayan ka pa lang ng jeep, alam kong hindi ka na sanay mag-commute eh. I just want to be independent. That's all. Tumango na lamang si Irene kahit napakiramdam niya ay hindi naman talaga yun ang dahilan. Ngunit ayaw niya manghimasok, lalo na't hindi naman sila close. Pagkatapos nitong linisin ang mga sugat niya at lagyan ng band-aids, kaagad siyang nagpasalamat at nagpaalam na kay Leon. Habang naglalakad si Irene pabalik sa kanyang inuupahang bahay,
Hindi niya alam kung bakit paulit-ulit niyang nire-replay sa isipan ang nangyari. Aminado siyang ang gwapo ni Leon, ngunit na-turn off siya noong ayaw nitong umusod sa jeep, pero ngayong nalaman niyang mabait naman pala to, hindi niya tuloy mapigilang hindi masabik dahil may kapitbahay na siyang parang isang artista. Kinabukasan ay magaan ang pakiramdam niya. Ngunit nang pagbuksan niya ng pinto ang kumakatok sa labas ng kanyang bahay, kaagad na nasira ang araw niya. Anong ginagawa mo rito pa? Seryosong tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Anong ginawa mo kay Belinda, Irene? Ano na naman ang isinubong sa'yo ng babaeng yun? Hindi mo ba nakikita mga sugat ko? Gawa yan lahat ng babaeng yun. Pero ayoko na magpaliwanag pa. Alam ko namang mas paniniwalaan mo si Belinda at ang mga kapitbahay natin. Alam ko namang hindi ka pa nakaka-move on sa pagkamatay ng mama mo. Pero pwede bang tigilan mo ng pagbangkit kay mama para lang magustuhan ko si Belinda? Kumunot ang noo ng ama. Napakababaw ng dahilan mo, Irene. Mabuting tao si Belinda. Mabuting tao? May mabuti bang nananakit ng anak ng jowa niya? Huwag ka nga magbulag-bulagan, Papa. Pinipirahan ka lang ng babaeng yun. At hindi rin tayo magkakaayos hanggat hindi mo siya iniiwan. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin nito dahil kaagad siyang lumabas ng bahay at sinarado ang pinto bago naglakad paalis at iwan ng ama. Kahit masama ang loob ay pinilit niyang alisin muna sa isipan ang nangyari hanggang sa makarating siya sa karinderyang pinagtatrabahuhan niya bilang isa namang serbidora. Irene, ba't ba ang tagal mong pumasok? May gwapo tayong customer. Chance mo na to para hindi ka tumandang dalaga. Wika ni Sandy pagdating niya. Sira ulo, wala namang gwapo sa barangay natin. Sino yung lalaking yun? Sinundan niya ang tinuturo nito at laking gulat niya nang makita si Leon. Abala ito sa paggamit ng cellphone habang naghihintay ng pagkain. Bagong lipat yan, malapit ang bahay niya sa inuupahan ko. Sagot ni Irene habang tinitingnan pa rin ang lalaki. Talaga? Mukhang mayaman ah. Bakit napadpad yan dito? Hindi ko alam. Siguro yun na ang bagong trip ng mayayaman sa buhay. Wika niya. Napailing ang babae bago ibigay sa kanya ang tray. Ihatid mo yan sa kanya. Galingan mo, Irene. Baka siya na mag-aahon sa sa kahirapan. Tigilan mo nga yan, Sandy. Baka mamaya may asawa na pala yan. Nakakahiya kung may makarinig sa mga sinasabi mo. Tinawanan lang siya nito, kaya umalis na siya para ihatid ang order ni Leon na isang mangkok ng adobo at kanin. Good morning. Bati niya rito. Kaagad itong napalingon at nakita niya ang pagdaan ng gulat sa mga mata nito. Irene, you work here? Ngumiti siya bago tumango. Oo, sideline lang yung pagiging barker ko at conductor kahapon. Ginagawa ko lang yun kapag wala akong pasok dito. You're so hardworking. Sagot nito bago tumingin sa pisngi niya. Kumusta pala ang mga sugat mo? Nilinis mo na ba ulit? Oo, hindi na rin masyadong mahapdi katulad kahapon. Salamat ulit sa pagtulong mo ah. It's really okay. Kahapon ka pa nagpapasalamat. Napangiti na lamang siya bago ilagay ang mga order nito sa lamesa. Sigurado ka bang kumakain ka ng ganito, Leon? Baka mamaya hindi type ng tiyan mo ang pagkain karinderya. Huwag mo naman sanang irereklamo ang tindahan namin ha. Silly. I'm not sensitive. Sadyang hindi lang ako marunong magluto at isa pa. Ang sabi sa akin masasarap ang mga pagkain dito. Kaya siguradong babalik-balikan ko. Hindi ka marunong magluto? Napakamot ito sa ulo bago tumango. Don't judge me, okay? Masyado lang akong busy para makapag-aral kung paano. Sasagot pa sana siya ngunit nakarinig sila ng isang boses. Nang lingunin niya kung sino yon ay kaagad na napakunot ang kanyang noo nang makita ang kanyang papa. Sino yan, Irene? Yan ba ang sinasabi ni Belinda na boyfriend mo? Galit na tanong ng papa niya, nabaling na sa kanila ang atensyon ng lahat. Ano bang sinasabi mo pa? Customer namin siya rito. Paliwanag niya ngunit katulad ng inaasahan, hindi ito naniwala sa sinabi niya. Siya lang naman ang bagong lipat sa barangay natin. Huwag ka nang magsinungaling pa, Irene. Boyfriend mo ba yan? Napahawak na lamang siya sa sentido bago lingunin ang ibang taong nakatingin sa kanila. Napansin niya rin si Sandy na nakangiwi habang nanonood sa kanila. Alam nito na stress siya sa ama. Umalis ka na lang pa. Nakakahiya sa mga kumakain. Inaabala mo ang trabaho ko. Kalmadong sabi niya, ngunit umiling lang ito bago tumingin kay Leon.
Ikaw ba ang boyfriend ng anak ko? Yes, sir. I'm Irene's boyfriend. Walang katul na sagot ni Leon na ikinagulat niya. Ano ba sinasabi mo, Leon? Nababaliw ka na ba? Bulong niya rito. Sinasabi ko na nga ba? Bakit nagsinungaling ka sa akin, Irene? Bakit tinatago mo sa akin ng ganitong bagay? Angil ng kanyang ama. Wala akong tinatago sa'yo pa, at hindi ko siya boyfriend. Umalis ka na't naaabala mo ang pagkain ng mga customer. Bakit ako mahihiya? Totoo naman ang sinasabi ko. May pakialam ka ba sa akin pa? Na hindi mo nga ako kinakumusta kapag wala kang kailangan? Mas mahalaga lang sa'yo si Belinda. Kahit ano pang sabihin mo, ako pa rin ang ama mo. Ama na matagal na akong pinabayaan. Sasagot pa sana ang Ginoo, subalit biglang may tumawag dito. Hindi pa ako tapos sa inyo. Kakausapin ko kayong dalawa. Anito sabay alis habang may kausap sa cellphone. Naiwan naman siya nakatulala. Nilapitan lang siya ni Sandy kaya bumalik na siya sa pagtatrabaho. Ilang sandali ang lumipas, kaagad na umalis si Leon sa karinderya pagkatapos niyang kumain. Hindi na siya kinausapan ni Irene pagkaalis ng ama nito, ngunit napansin niyang hindi ito makapag-focus sa pagtatrabaho. Pagsapit ng hapon, hindi mapakali si Leon. Pakiramdam niya ay hindi tama ang sinabi niya sa tatay ni Irene. Kaya naman naisipan niyang pumunta muli sa karinderya para makita ang babae at humingi rito ng pasensya. Nainis kasi siya sa ama nito na parang kasalanan na mag-boyfriend ang anak nito. Kaya sinakyan niya na lamang ang hinala ng Ginoo. Pagdating sa karinderya, ang kasamahan ni Irene na si Sandy ang nadatnan niya roon. Si Irene? Anya. Ay, wala. Umuwi na, sir. Nag-half day dahil masama pakiramdam. Can you tell me her address? Gusto ko lang siya makausap. Nabanggit niya sa akin na kapitbahay ko siya. Pero sa dami ng bahay dun sa lugar namin, hindi ko alam kung alin dun ang sa kanya. Sige, sir. Agad na isinulat ni Sandy sa papel ang address at ibinigay sa kanya. Nagpaalam din siya rito at nagpasalamat. Pagdating sa address, napansin niya ang isang maliit na bahay. Gawa yun sa kahoy at sumalubong sa kanya ang mga tanim na halaman sa labas. Iba't ibang klase ang mga yon, pero mas marami siyang nakitang mga bulaklak. Ilang sandali lang ay lumapit siya sa pinto bago kumatok. Are you there, Irene? Tawag niya. Ilang sandali ang lumipas ngunit walang sumagot. Kakatok na sana siya, ngunit biglang bumukas ang pinto. Napaatras siya sa gulat. Leon, anong ginagawa mo rito? Kakatapos ko lang maligo. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang muka habang tinitingnan ang babae na basa ang buhok at may tapis lamang na tuwalya sa katawan. Mabilis siyang umiwas ng tingin at sumagot. Sorry, I didn't know that. Utal niyang sabi. Ayos lang, bakit ka nga ba nandito? Nilingon niya ito at napansin niya ang pagtulo ng tubig mula sa mukha ng babae, dahilan para muli siyang umiwas ng tingin. Pwede bang magbihis ka muna? Sige, pumasok ka muna sa loob at maghintay. Pasensya na makalat ang bahay ko. Nang tumalikod ito at naglakad ay kaagad siyang sumunod. Bumungad sa kanya ang maliit na sala. Walang gaanong mga gamit bukod sa lamesa at sofa. Nang makapasok si Irene sa kwarto ay umupo siya para maghintay. Ilang sandali lang ang lumipas, lumabas ito at nakasuot na ng isang simpleng t-shirt at pants. Pasensya na sa paghihintay, Leon. Panimula nito bago umupo sa katapat na sofa. Gusto mo ba ng maiinom? Pero tubig lang ang available. Mineral naman yun kaya paniguradong hindi sasakit ang tiyan mo. Hindi niya maiwasang mapangiti sa sinabi nito. There's no need for that. Actually, I came here to say sorry about earlier. Kaya ako lang naman sinabi sa papa mo na boyfriend mo ako para tigilan ka na niya. Pero mukhang hindi mo nagustuhan yun at naiintindihan ko. Napansin niyang nabigla ito, kaya muli siyang nagsalita. Is your father here? Ako na lang kakausap sa kanya at ipapaliwanag ko ang nangyari. Wala, dahil bumukod na ako sa kanya simula nang maging sila ni Belinda. Hindi ko kasi talaga kayang makasama ang babaeng yun sa iisang bubong. Isang taon lang pagkatapos mawala ni Mama, nagulat ako nang biglang ipakilala ni Papa sa akin si Belinda. Wala naman sana akong problema pero nung nakita kong pinangsusugal lang niya ang pera ni Papa, nagalit ako at nagsumbong. And then, what happened? Siyempre kahit nakita na niya mismo, wala man lang siyang ginawa. Dahil ang sabi niya, ang pera niya ay pera rin ng babaeng yun dahil magkasintahan sila. So, totoo pala ang sinasabi nilang love is blind? True.
Patunay ng katagangin ng tatay ko. Napagod na ako sa ganoong setup kaya nagpa siya akong bumukod na lang. Hindi naging madali dahil may renta akong binabayaran kada buwan. Kaya para kumita ng pera, rumarakit akong konduktor at barker sa jeep. Alam mo naman dito sa probinsya, maliit lang ang pasahod. You're so hardworking. Sana hindi mo nakakalimutang alagaan ang sarili mo, Irene. Siyempre naman, independent kaya ako. Hindi niya maiwasang mapangiti habang nakatingin sa dalaga. Alam niyang sandaling panahon pa lamang silang magkakilala, pero handa siyang makilala pa ito ng lubusan. Yan na bang ipinunta mo rito? Tungkol sa nasabi mo kay Papa? Tanong pa ni Irene. Oo. Naku, wag mo na pa kaisipin yun. Ayos lang, wala namang kaso yun. Nagulat lang ako. Mukha nga. Sorry talaga. Okay lang. Ako nang bahala kay Papa. Thanks. Ilang bahay lang pala ang pagitan ng mga bahay natin. Oo. Teka, paano mo nga pala nalaman na itong bahay ko? Bumalik ako kanina sa karinderya. Kaso umuwi ka na pala dahil masama raw ang pakiramdam mo. Binigay ni Sandy ang address mo. Oo, medyo sumakit ang ulo ko kaya umuwi na muna ako. Ngayon, okay ka na ba? Yes, kulang lang sa tulog. Umidlip ako pagdating kanina. Ilang sandali pa silang nagkwentuhan bago nagpaalam si Leon. Lumipas sa mga araw at napapaisip na si Irene kung bakit walang paramdam ang kanyang tatay. Wala siyang pasok sa karinderya kaya pumunta siya sa bahay ni Leon para makipagkwentuhan. Ano na kaya nangyari kay Papa? Dapat tumatawag na siya sa akin at humihingi ng pera. Wika niya kay Leon habang pinapanood itong lagyan ng lupa ang flower pot. Tumingin ito sa kanya. Do you still give him money? Oo, kahit alam kong bibigyan niya rin ng pera si Belinda. Kahit naman kasi pagbali-balik na rin ang mundo, siya pa rin ang nagdala sa akin dito at may pakialam pa rin ako sa kanya. Now I get it. You're mad at the situation and not with your father. Bakit? Naranasan mo na ba yun, Leon? Hindi ka pa rin ba naniniwala na kaya ako lumipat dito dahil gusto kong maging independent? Sa totoo lang, hindi, Leon. Ang yaman mo, bakit magsisettle ka sa ganitong klaseng lugar para lang maranasan mo yan? I know it's a lame excuse. Hindi ko naman pipiliting malaman kung ano ba talagang dahilan kung bakit ka nandito. Magkwento ka o hindi, ginagalang ko. Pero kahit hindi pa kita kilalang kilala, sa tingin ko naman ay kaya kitang pagkatiwalaan, Irene. At gusto ko rin mahingi ang opinion mo kung tama ba ang ginawa ko. Hindi kita bibiguin, Leon. Ngumiti ito bago malakas na bumuntong hininga at inihinto ang ginagawa. Inilahad nito ang nangyari sa kapatid nito at pamangkin. Ibig sabihin, nagre-rebelde ka pala dahil hindi ka kinampihan ng mga magulang mo tungkol sa custody ni William? Parang gano'n na nga. Hindi ko kasi maintindihan si Mami kung bakit sila pumayag na ibigay kay Veronica ang pamangkin ko. Tutol ako dahil hindi pa man pinapanganak si William. Harap-harapan sa aming sinabi ni Veronica na ayaw niyang magkaroon ng anak. Hindi ba maayos ang relasyon nila ni Lance? Veronica cheated before, but Lance still stayed. Galit ka sa mga magulang mo? Katulad mo, Irene, galit ako sa sitwasyon at hindi sa kanila. Alam kong kaya nila binigay si William dahil ako na ang papalit kay Dad sa pamamahalan ng kumpanya namin. At hindi ko na mabibigyan ng pansin si William. Pero alam ko namang kaya ko pa rin siyang alagaan eh. Pero pinangunahan nila ako. Pero akala ko ba hindi gusto ni Veronica na magkaroon ng anak? Mabuti naman tinanggap niya si William. Ang totoo niyan, si Veronica talaga lumapit sa amin dahil gusto niyang bawiin si William. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang isip niya. Anong plano mo ngayon? Hindi ako babalik hanggat hindi nila binabalik si William sa poder ko. Seryosong wika niya. Wala na akong pakialam sa kumpanya. Nangako ako kay Lance na hindi ko papabayaan ang anak niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Leon. Family issue kasi yan. Pero bilang payong kaibigan, mas mainam siguro na mag-usap-usap na lang kayo para maunawaan ng bawat isang gusto niyong mangyari. Sa huli, pare-pareho naman kayo ng kapakanan ni William ang iniisip. Hayaan niyo rin siguro ang bata ang magpasya kung kanino niya gustong manatili. Sana nga ganun kadali, Irene. Pero salamat sa payo. Pag-iisipan ko yan. Nang araw na yon, may masaya sa parte ni Irene dahil pakiramdam niya ay mas nakilala pa niya si Leon. Alam niyang wala siyang magagawa para tulungan ang lalaki, kaya pinagdasal na lang niya ito. Kahit pa alam niyang hindi rin ito magtatagal sa kanilang barangay at aalis din kapag umayos na ang lahat. Kinabukasan ng umaga,
Tumawag ang kaibigan ni Leon para kumustahin siya. Oh, Jeremiah, kumusta? Okay lang pare. Grabe, akala ko hindi ka tatagal ng isang linggo dyan, Leon. Pero almost 3 weeks ka nang nandyan. Mukhang seryoso ka talaga sa paglalayas mo ah. Wika ni Jeremiah sa kabilang linya. Tumatawa pa ito. Well, I met a girl. Really? So, you're in love? Napailing siya. No, we're friends and she makes my life easier here. Sigurado ka bang kaibigan lang? Tumigil ka nga, Jeremiah. I just wanted to know, Leon. Puro kakalokohan. Ano bang balita kay na ma'am? Bumalik ka na ng US, di ba? Oo. So yun, pumunta sila kahapon sa bahay ko dahil gusto nilang malaman if may contact ako sa'yo. Pero sinabi ko na hindi ko na matawagan ang number mo. At nag-aalala na sila sa'yo, Leon. Nagpalit ka pa talaga ng cellphone para lang hindi ka nila matawagan? Seryoso? Malamang, may naglayas bang magpapahanap ka agad? Pero nag-aalala na sila pare. Hindi ba sila nag-aalala sa kalagayan ng apo nila? How about William? May balita ka ba sa kanya? Gustuhin ko man siyang tawagan, hindi ko magawa dahil baka mamaya ay nasa paligid ng si Veronica. He seems fine. Pumapasok pa rin siya sa school at may bodyguards pa. Sa tingin ko wala ka namang dapat ipag-alala sa pamangkin mo. At mukhang hindi pa rin niya alam na naglayas ka. I'm still not convinced, Jeremiah. His mom is insane. Nagawa nga niyang saktan ng kakambal ko. Paano pa kaya ang anak nila? Saka alam kong kaya lang niya gusto si William dahil nagbe-benefit din siya sa iniwang yaman nila sa pamangkin ko. I really don't know, Leon. Pero mali mo naman, nagbago na siya. Nang matapos ang pag-uusap nila ay hindi pa rin talaga siya kumbinsido. Iniisip niya ang kalagayan ni William nang may marinig siyang boses mula sa labas kaya tumayo siya at binuksan ang pinto. Oh Irene, wala kang trabaho? Meron, mamaya pa. Pasensya na, Leon. Itong si Papa, sinundan ko kasi papunta sa'yo. Ayos lang. May kailangan po ba kayo, sir? Tanong niya sa Ginoo na seryosong nakatingin sa kanya. Hindi ba't sinabi ko noon nakakausapin ko kayong dalawa? At ngayong araw na yun mangyayari. Sagot ng matanda, malakas na bumuntong hininga si Irene. Bakit mo kami kakausapin kung hindi naman kami magjowa, Papa? Inis na singhal ni Irene sa ama. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Irene at sumenyas. Okay lang po, sir. Pumasok kayo. Kaagad na sumunod ang matanda sa kanyang sinabi habang naiwan naman sa labas si Irene na pinanlilisikan siya ng mga mata. Ano bang ginagawa mo, Leon? Pabulong nitong sabi. I'll explain later. Sagot niya. Napansin niyang kumunot ang noo nito, ngunit sinenyasan na lamang niya itong pumasok. Magkatabi silang dalawa sa upuan habang nasa harap nila ang ama nito na seryoso ang muka. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Anong plano mo sa anak ko? Tanong ni Vincent kay Leon. Alam ko pong hindi pa kami matagal na magkarelasyon ni Irene, sir. Pero pinapangako kong pakakasalan ko siya sa tamang panahon. Sagot niya. Hindi niya alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Pero wala siyang pagsisisi. Wala naman siyang narinig na reaksyon mula sa dalaga habang ang tatay naman nito ay seryoso siyang pinagmamasdan. Mabuti naman kung ganun. Pero, paano ba kayo nagkakilala? Ang alam ko, bagong salta ka lang sa lugar na to, Leon. Tama po kayo, sir. Bago lang po ako rito at nagkakilala kami ni Irene sa sakayan ng jeep. Siya lang po ang kakilala ko dito sa Sitio de la Paz. Tinulungan niya ako makapag-adjust hanggang sa namalayan na lang namin na in love na pala kami sa isa't isa. Kumunot ang noo ng matanda. Parang ang bilis niyo naman yatang mahulog sa isa't isa. Wala ka pang isang buwan dito ah. Sigurado ka bang mahal ka nito, Irene? Ang bilis mo rin namang nahulog kay Belinda, Papa. Pero ang pinakaiba lang natin, sa tamang tao ako nagkagusto. Ikaw sa bruha at sugarol. Singit ni Irene, dahilan para malakas na bumuntong hininga ang kanyang ama. Irene, may dahilan kaya gusto ko kayong kausapin. Dahil gusto ko malaman kung may plano ba sa'yo si Leon. Dahil hindi na kita maaasikaso pa kapag nanganak na si Belinda. Anong ibig mo sabihin, Papa? 3 buwan nang buntis si Belinda, anak. Noong pumunta ako sa karinderya kung saan ka nagtatrabaho, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya noon. Sinugod siya sa ospital dahil nahimatay siya. Wala siyang ideya na buntis na pala siya. Seryoso ba kayo, Pa? Oo naman. Hindi ka ba masaya, Irene? Magkakaroon ka na ng kapatid. Mas kaya ko pang malunok ang relasyon nyo
kaysa ang tanggapin na magkakaroon kayo ng anak. Naiintindihan mo bang sitwasyon mo, Papa? Wala kang stable na trabaho. Umaasa ka nga lang sa perang binibigay ko eh. Tapos, hindi naman naghahanap buhay si Belinda. Walang alam kundi magsugal. Bakit naisipan niyo pang gumawa ng anak? Paano niyo bubuhayin ang anak niyo dalawa? Ano, sa akin mo rin iaasa ang gatas at diaper niya kapag ipit kayo? Kaya ko magtrabaho, Irene. Huwag mo kaming pangunahan. At sa tingin mo sasapat yun? Mahirap na nga ang buhay natin, nagdagdag pa kayo ng palamunin. Anak, alam kong madami akong pagkukulang sa'yo mula nang mamatay ang mama mo. Pero wag mo naman akong ganyanin sa harap ng ibang tao. Tatay mo pa rin ako. Sana naisip mo yan bago ka nag-asawa ulit pa. Hindi naman kita pinipigilan na mag-asawa ulit eh. Pero sana naman pumili ka ng matinong babae na ipinalit mo kay mama. Magsasalita pa sana si Vincent, ngunit galit na tumayo si Irene sa pagkakaupo at biglang lumabas ng bahay. Nang maiwan ang dalawang lalaki ay narinig ni Leon ang malakas na pagbuntong hininga ng Ginoo. Sigurado ka bang hindi mo pababayaan ng anak ko, Leon? Seryosong tanong nito. Nangangako ako, sir. Mabuti naman kung ganon. Hindi man nararamdaman ng anak ko, pero mahal na mahal ko yun, pati ang mama niya. Kaya ayaw kong sagaya kung lalaki siya mapunta. Sana nga tuparin mo ang pangako mong yan, Leon. Dahil sa oras na malaman kong sinaktan mo siya, magtutuos tayo. Hindi ko po siya sasaktan, pangako. Nang umagang yon, kahit alam ni Leon na walang namamagitan sa kanilang dalawa ni Irene, pagkatapos ng nasaksihan niya, gusto na lamang niya itong alagaan at protektahan. Pagsapit ng hapon, nasa labas lamang ng bahay si Irene at pinagmamasdan ang mga halaman niya. Maya-maya ay nakita niya si Leon na naglalakad papalapit sa bahay niya. Can I come in? Wika nitong nakangiti. Ano pa nga ba? Pasok na. Total sinabi mo na naman kay Papa na boyfriend kita eh. Kumalat na nga ang chismis sa buong nayon. Kinukulit tuloy nila ako kanina sa karinderya. Napansin niya ang mahinang pagtawa ni Leon bago ito umupo sa tabi niya. May hawak itong dalawang banana cue at inabot ang isa sa kanya. Ano to, suhol? Anya bago yun tanggapin. I told you I'll explain, okay? Sige, ipaliwanag mo na. Sa tuwing lumalabas kasi ako ng bahay, may mga dalagang lumalapit sa akin. They started to make me uncomfortable. So for them to stop, they needed to know that I already have a girlfriend. And that's you, Irene. Napakunot ang noo niya. E di mawawala na yung mga nagkakagusto sa akin. And why would you care? Mababait naman kasi sila. Minsan nakakatipid pa ako dahil nililibre nila ako sa pagkain o kaya sa pamasahe kapag nakakasabay ko sila sa biyahe pabayan. Nilibre rin naman kita ng banana cue ah. Anito, dahilan para matawa siya. Bakit? Gusto mo ba ako, Leon? Ilang sandali ang lumipas ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Kaya kumunot ang noo niya at nilingon si Leon na seryosong nakatingin sa kanya. Nagsisimula na siyang kabahan, ngunit bigla itong tumawa. I'm just kidding. Bakit ganyan ang itsura mo, Irene? Sagot nito kaya nahampas niya ito sa braso. Puro ka talaga kalokohan, Leon Scott. Bakit ba kita nakilala? Kung mawawalan ka na ng mga admirers dahil sa chismis, edi ako nang bahalang manlibre sa'yo sa lahat mula ngayon. Hindi mo sila kailangan, Irene. Aba, dapat lang no. Tinuruan mo pa ako magsinungaling kay Papa. But kidding aside, are you okay? Alam kong gulat ka pa rin sa binalita sa'yo ng Papa mo kaninang umaga. Alam ko rin na hindi ka naman against na magkaanak sila. Ang ikinakagalit mo ay ang magiging kinabukasan ng baby nila. Tama ka. Saka dala lang talaga ng emosyon ng mga nasabi ko kanina. Dahil totoo namang hindi nila kayang bumuhay ng bata. Dahil kung titingnan pa lang ang estado ng buhay nila, palpak na. Pero kahit ano namang sabihin ko, wala na akong magagawa. Huwag ko na lang talagang mahuling nakikipag-inuman si Belinda kahit alam niyang buntis siya. Baka gumawa na naman ako ng eksena. Lahat na lang kasi ng bisyo nasa bruhang yun. Ewan ko ba kay Papa at nagustuhan ng bruhang yun? Alam kong concern talaga sa'yo ang Papa mo. Nahihirapan lang siyang ipakita dahil siguro akala niya galit ka sa kanya. Pero kanina sinabihan niya akong huwag kang pababayaan. Hindi mo naman ako kailangan bandayan, Leon. Kaya ko ang sarili ko. I know, kaya nga hinahangaan kita dahil sa pagiging independent mo. Pero hayaan mong gawin ko ang pangako ko sa Papa mo, okay? Bahala ka nga. Lumipas pa ang mga araw.
Naging abala si Irene sa pagtatrabaho sa karinderya. Pinagpatuloy rin niya ang pagraraket bilang barker at konduktor. Nagsisimula na ako mag-ipon ng pera. Paniguradong lalapitan ako ni Papa kapag nanganak ang bruha. Kwento niya kay Sandy habang naka-break time sila sa karinderya. Ang bait mo namang ate, ang swerte ng magiging kapatid mo. Anong gagawin mo kapag kamukha niya si Belinda? Ay nako, puro ka talaga kalokohan, Sandy. Bakit? Totoo naman ah. Ang layo kaya ng itsura ng bruhang yun sa mama mo at sayo. Di kaya ginayuman niya si Tito Vincent kaya patay na patay yun sa madrasta mong hilaw? Ewan ko ba rin kay Papa? Ang daming byuda at matandang dalaga na nagpapapansin sa kanya. Pero sa bruhang Belinda pa na yun nagkagusto. Hay, hayaan mo na nga lang ang Papa mo. Maiba tayo ng usapan. Anong meron sa inyo ni Leon? Sabi sa chismis lagi raw kayong magkasama ah. Sinabi ko na hindi ba? Ginawa niya akong girlfriend niya para tigilan na raw siya ng mga dalagang nagkakagusto sa kanya dito sa lugar natin. Pero hindi naman nagbago ang trato niya sa akin. Magkaibigan lang kami. Sus! Tinitingnan mo nga ng masama yung mga dalagang pinag-uusapan si Leon kanina eh. Akala mo ba hindi ko nakita yon? Malamang, kasi nang dahil sa kanila nasira yung mga gusto kong maranasan kapag nagkaroon ako ng first boyfriend. Alam mo namang NBSB ako, di ba? Pwede nyo pa rin namang gawin ni Leon. Total, alam naman ng mga tao rito na kayo na. Ayaw kong ma-attach, Sandy. Sa tingin mo ba habang buhay siyang nandito? Sa yaman niyang tao, hindi niya pipiliing manatili rito. E di, mag-enjoy ka na lang habang nandito pa siya. Kung makagusto ka, ano naman? Normal lang sa tao ang magkaroon ng nararamdaman, Irene. Kaya samantalahin mo na habang narito pa siya. O kaya, bakit di mo akitin at landiin? Malay mo, totohanan niyo na yung kunwari yung relasyon. Ay nako, maghunos dili ka nga, Sandy. Hindi naman ako malandi, no? Bahala ka nga. Tinuturuan ka na ayaw mo pa. Sige ka, baka agawin siya ng mga haliparot na dalaga sa paligid. Ang gwapo't hat pa naman ng fake jowa mo. Tumawa pa ito. Hanggang makauwi ng bahay si Irene at kinagabihan, dala-dala pa rin niya sa kanyang isipan ang napag-usapan nila ni Sandy. Hindi na niya ipagkakaila na noong unang beses pa lamang niyang nakita si Leon, may potensyal itong magustuhan niya. Pero ngayong alam na niya ang dahilan kung bakit nasa Pilipinas ito, natatakot siyang mahulog ang loob niya sa lalaki dahil alam niyang sa dulo ng lahat ng to, babalik pa rin ito sa California. Malakas na lamang siyang bumuntong hininga bago nagdesisyong matulog na, ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone at mabilis niya yung sinagot nang makitang ang papa niya ang tumatawag. Hello? Bakit ka tumatawag pa? Pwede bang sumunod ka sa Santa Cruz Hospital, Irene? Sinugod daw sa ospital si Belinda dahil nawalan na naman ng malay. Pauwi pa lang ako galing sa construction site. Bigla siyang nakaramdam ng kaba dahil sa narinig. Sige, pupunta po ako. Mabilis niyang pinatay ang tawag at umalis. Hindi niya alam kung bakit dinala siya ng kanyang mga binti sa tapat ng bahay ni Leon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kumatok na. Leon, gising ka pa ba? Tawag niya. Ilang sandali lang ay biglang bumukas ang pinto. Irene, what happened? Bakit mukhang kinakabahan ka? Pwede mo ba ako samahan sa ospital? Sinugod daw dun si Belinda dahil nawala na naman ng malay. Pauwi pa lang sa trabaho si Papa kaya paniguradong walang magbabantay dun. Kahit bruha yun, ayoko namang mapahamak sila ng kapatid ko. Sige, tara na. Agad silang pumara ng tricycle. Pagdating nila sa ospital, kaagad nilang hinanap ang room number ni Belinda. Naabutan nila itong may malay na. Ano ba nangyari sa'yo, Belinda? Seryosong tanong niya. Napansin niya ang pagkunot ng noo nito na parang nagtataka sa pagdating niya. Pinapunta ako rito ni Papa dahil wala raw magbabantay sa'yo. Pauwi pa lang siya galing sa trabaho. Wow, himala. Mabuti at nakumbinsi ka niya. Kasama mo pa ang boyfriend mo. Bakit ka nga nahimatay? Dami pa nitong sinasabi. May mga itetest pa sa akin pero sinabihan na ako na maselan ng pagbubuntis ko dahil na rin sa edad ko. Alam mo naman palang mahihirapan ka na magbuntis. Bakit bumuo pa kayo? Inis niyang sabi. Pumunta ka ba rito para lang sermonan ako, Irene? Nandito ako dahil sa sinabi ni Papa. Napansin niya ang pag-irap ni Belinda bago nito tingnan si Leon. Alam mo bang kinukwento ka sa akin ng tatay ni Irene? Botong-boto siya sa'yo, Leon. Sana lang ay hindi ka magsawa sa ugali niyan. Talagang sinasabi mo yan sa kanya kahit nandito ako sa harap mo?
Inis niyang sawata dito. Sasagot pa sana ito ngunit bumukas ang pinto ng kwarto. Nakita nila ang pagpasok ni Vincent na mabilis na yumakap kay Belinda. Napaiwas na lamang si Irene ng tingin bago lumabas ng kwarto at umupo sa bakanting upuan sa labas. Naramdaman niya ang pagsunod ni Leon. Don't worry, Irene. Hindi ako magsasawa sa ugali mo. Wika nito bago umupo sa tabi niya. Alam mo talaga kung paano ako pangitian kapag malungkot ako, no? Does that mean you like me? Napalingon siya sa lalaki. Anong connect nun? Silly. I'm just making you smile. Para kang sira. Pero bakit ka malungkot, Irene? Huwag ka maniwala sa mga sinabi ni Belinda. Wala naman akong pakialam sa mga sinabi niya. Nalulungkot lang ako kasi naaalala ko si Mama. Kahit anong sabihin ko, alam ko nahihirapan pa rin talaga akong tanggapin na may bago ng kinakasama at minamahal si Papa. Parang pinagtataksila niya si Mama at kinalimutan na. Alam ko namang mahal ni Papa si Mama noong nabubuhay pa. Hindi ko lang siguro matanggap na may iba na siya. And I know that your father knows that. Pero hindi mo kailangan magmadali na tanggapin ang lahat, Irene. Eventually, matatanggap mo rin na kailangan ding mag-move forward ng papa mo. Sa tingin ko naman, masaya siya sa girlfriend niya. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas ang kanyang tatay. Naiwan mo ang cellphone mo sa loob, Leon. Napansin ko dahil biglang tumunog. Jeremiah yung pangalan ng caller. Sinagot ko at baka importante. Pasensya na. Akala ko kasi umuwi na kayo. Buti na ulinigan ko ang boses ni Irene. Anito na inaro sa binata ang cellphone. Kinuha yun ni Leon. Thank you, sir. May sinabi po ba siya? Tanong nito, napakamot sa ulo si Vincent. Inglesero eh. Hindi ko maintindihan kaya binaba na lang niya yung tawag. Tumango na lamang ang lalaki at pumasok na sa loob ng silid si Vincent. Nang maiwan silang dalawa ni Leon ay napansin niyang may tinatawagan nito sa cellphone. Jeremiah is my friend, Irene. Ilang araw na lumipas simula nang huli siyang tumawag at nakakapagtaka yun. Paliwanag nito kahit di naman niya tinatanong. Siya lang ang nakakaalam na nasa Pilipinas ako ngayon at sa kanya ako kumukuha ng balita sa mga magulang ko at kay William. Ayaw bang sumagot? Tanong niya nang ibaba nito ang cellphone. Puro ring lang eh. Nag-chat na lang ako na tumawag siya mamaya. Ilang sandali pa silang nanatili sa ospital. Nagpapasalamat siya sa lalaki dahil hinatid pa siya nito sa bahay niya. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy sa magandang samahan si Leon at Irene. Marunong na rin magluto si Leon dahil madalas itong turuan ni Irene ng mga simpleng recipe na mabilis tutuin. Isang umaga, nagising si Irene dahil sa tawag ng kanyang ama. Hello? May nangyari ba, pa? Mag-impake ka na, Irene. Uuwi tayo sa probinsya ni Belinda. Kaagad siyang napabangon sa kama. Ha? Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan pa. Wala naman tayong pera para lumuwas. Nakakuha ako ng 20,000, Irene. Naalala mo ba yung tumawag sa cellphone ni Leon nung narito kayo? Nanay niya ang nakausap ko. Tinatanong niya kung saan nakatira si Leon. At sinabi ko ang address. Nagpasalamat siya at sinabing papadalhan niya ako ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Irene. Bakit sinabi mo pa? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Pinahamak mo yung tao. Ayaw ipaalam ni Leon kung nasan siya. Ano? Aba akala ko kasi walang problema kahit sabihin ko ang address ni Leon. Nagtaka pa nga ako kung bakit naturingan sila mag-ina pero hindi alam kung nasan ang anak niya. Pa naman, bakit ka kasi nakikialam sa tawag ng may tawag? Pasensya na anak. Hindi ko naman kasi alam na may issue pala silang mag-ina eh. Tapos bigla na lang kinuha ng nanay niya ang Gcash account ko. Siyempre binigay ko. Maghihimbalaay ko yun eh. Ay naku papa, panira ka talaga kahit kailan. Kayo na lang ang umalis. Hindi ako sasama sa inyo ni Belinda. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin nito dahil mabilis niyang ibinaba ang tawag at umalis para puntahan si Leon. Samantala, sa umaga ding yon, lula ng isang mamahaling sasakyan si Vivian, ang nanay ni Leon. Kasama niya ang kanyang asawang si Harold na abala sa pagmamaneho. I can't believe this is where Leon chose to hide Harold. Wika niya habang pinagmamasdan sa bintana ng sasakyan ang mga dikit-dikit na bahay sa Sitio de la Paz. Ang dami nating pinuntahan. Dito lang pala natin siya mahahanap, honey. I don't know, Vivian. Sa tingin ko, mas lalo siyang magagalit sa atin kapag nalaman niya ang nangyari kay William. Kaya kung sinabi niyang hindi na siya babalik pa ng California,
Huwag ka nang magpumilit pa. I'll make sure that Veronica will rot in jail. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa apo ko. Nagtiwala tayo sa babaeng yun at nasira tayo kay Leon. Tapos ganoon ang igaganti niya sa apo ko. Nagsisisi silang mag-asawa dahil hindi nila pinakinggan ang sinabi ni Leon na huwag ibigay si William sa nanay nito. Sa bahay ni Leon, katatapos lamang niyang mag-almusal nang makarinig siya ng pagkatok. Napangiti siya dahil sa tingin niya ay si Irene yun. Tiningnan pa niya ang sarili sa salamin bago binuksan ang pinto. Good morning, Mabilis siyang napahinto sa pagsasalita nang makita ang dalawang taong pinagtataguan niya. What are you doing here, Mom? Dad? Leon, I know you're mad. But please, can we talk? May importante kaming sasabihin. Wika ng kanyang ama. Paano niyo na lamang nandito ako? At kailan pa kayo dumating sa Pilipinas? Ipapaliwanag namin mamaya. Pero may mahalaga tayong pag-uusapan tungkol kay William. Nang marinig niya ang pangalan ng bata ay hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kaba. Tumalikod siya bago sumenya sa magulang na pumasok ang mga ito sa loob. Naupo siya sa sofa habang umupo naman sa katapat ang mga ito. Let's get straightforward, Mom, Dad. What happened while I'm gone? Seryosong tanong niya. Napansin niya ang malakas na pagbuntong hininga ng kanyang ina, kaya lalo siyang kinabahan. Leon, anak, almost 2 months na nasa poder ni Veronica si William. At akala namin ay maayos lang ang lahat. Pero hindi pala. Simulan ni Vivian na naluluha. What do you mean, Mom? Please get to the point. Last week, Jeremiah went to Veronica's house to surprise visit William dahil gusto niyang patunayan sa iyo na okay lang ang pamangkin mo sa ina nito. Noong una, ayaw siyang papasukin ng maid, pero nagpumilit ang kaibigan mo. Pagdating niya sa kwarto ng bata, naabutan niya si William na maraming sugat. What? I'm sorry, anak. Hindi kami nakinig sa'yo. Inamin ni William na matagal na siyang sinasaktan ni Veronica. Wika naman ng kanyang tatay. Naramdaman ni Leon ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata dahil sa narinig. Bakit hindi sinasabi ni William sa inyo kapag dinadala siya ni Veronica sa bahay niyo? At bakit wala man lang nakapansin na sinasaktan na pala siya? Dalit niyang tanong. Ang sabi ni William, sasaktan ka raw ni Veronica kapag nagsumbong siya kahit kanino. Hindi namin nahahalata na may mga sugat at pasa siya dahil palagi siyang pinapasuot ng mami niya ng long sleeve na damit kapag dumadalaw sa bahay, maging pag pumapasok siya sa school. Nang natuklasan ni Jeremiah na inaabuso si William, kaagad niyang kinuha si William at tinawagan kami. Pero hinabol sila ni Veronica at binaga ang sasakyan ni Jeremiah. What? Is she crazy? What happened to them? Are they okay? Natahimik ng ilang segundo ang kanyang ina. Sinubukan tumakas ni Veronica kasama si William. Pero mabuti na lang at nakatawag agad ako ng pulis, kaya napigilan sila. And what about Jeremiah? I'm calling him pero hindi siya sumasagot. Nasa hospital si Jeremiah ngayon, anak. Comatose siya. God, kaya pala hindi na niya ako sinasagot. Nakuha sa sasakyan ng cellphone niya at yun ang ginamit namin para matawagan ka. At nang nalaman ko ang address mo, agad kaming nag-book ng flight para makiusap sa iyo. Anak, umuwi ka na. Anang kanyang ina na ikinakunot ng noo niya. Habang kausap ang mga magulang, biglang humahagos na dumating si Irene. Nagtaka siya nang makitang umiiyak to. What happened, Irene? Nag-aalalang Anya bago tumayo para lapitan to. Sorry, Leon. Dahil sa tatay ko nalaman ng mga magulang mo kung nasan ka. Paliwanag nito dahilan para maguluhan siya. Napabalang din ang tingin ng mga magulang niya kay Irene. So, yung tatay mo palang nakausap ko sa cellphone nung isang araw, iha? Singit ng kanyang ina. Nilingon niya ito. Opo, pasensya na po. Nahihiya ang sagot nito sabay baling sa kanya. Nagsinungaling si Papa Leon. Hindi pala si Jeremiah ang kausap niya kundi ang mami mo. Ako na humihingi ng pasensya dahil sa ginawa niya. Why are you apologizing, iha? Tanong ng ginang. Sinabihan ko siyang huwag sabihin kay Leon na ako ang tumawag. Pinadalhan ko rin siya ng pera dahil tinulungan niya ako. Huwag niyo nang sisihin ang tatay mo. Tumulong lang siya sa amin. Pero, it's okay, Irene. Wika naman ni Leon sabay tapik sa balikat ng dalaga. Mabuti na lang sinabi ng papa mo kay mami kung nasan ako. Dahil kung hindi,
Baka hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong nangyari kay William. Bakit? Ano nangyari, Leon? Kinuwento naman niya sa dalaga ang mga natuklasan tungkol sa pamangkin. Maya-maya ay tumayo ang kanyang ina at ngumiti. Ang mabuti pa, maiwan muna namin kayo. Doon muna kami sa sasakyan. Mukhang may pag-uusapan kayo. Tumayo na rin si Harold. Puntahan mo na lang kami sa sasakyan pagkatapos niyo mag-usap, Leon, anak. Sige po, Mom, Dad. And by the way po, this is Irene. Kaibigan ko po dito. Irene, these are my parents, Vivian and Harold. Nice to meet you, Iha. Panabay na wika na mag-asawa. Nice to meet you din po. Pasensya na po sa abala. It's okay. Sige na, doon na muna kami sa kotse, ha? Paalam muli ng ginang. Nang maiwan silang dalawa, sinenyasan niya si Irene na umupo. Leon, sorry sa nangyari sa pamangkin at kaibigan mo. Paano na kayang saktan ng hipag mo ang anak niya? She's a monster, Irene. Hindi ko hahayaan na hindi siya mabulok sa kulungan. Anong plano mo ngayon? I'll fly back to California. Kailangan ko makita si William pati si Jeremiah. Sige, ipagdadasal ko na sana umayos na ang kalagayan nila at ligtas kayong makabalik sa California. Sagot nito dahilan para mapangiti siya. Ipagdasal mo rin na ligtas akong makakabalik dito, Irene. Anong ibig mong sabihin? I'll tell you once everything is okay. Pero nangangako akong babalik ako, Irene. Maghihintay ako, Leon. Pero kung sakaling hindi ka makabalik, mauunawaan ko. I'll be back. I promise. Can I hug you? Ha? Para saan? Bilang paalam. Kasi I'm sure bibit-bitin na ako ni na Mommy pabalik ngayon ng Manila. Sure din ako na binubook na nila ako ngayon ng ticket. Kahit hindi pa nila alam kung uuwi ako o hindi sa US. Sige na nga. Pagpayag nito na ikinangiti niya. Agad silang nagyakap. Di nga nagkamali si Leon dahil pagkatapos nilang mag-usap ni Irene, isinama na siya ng magulang sa Manila dahil maaga ang flight nila bukas. Isang linggo na nakalipas mula nang bumalik si Leon sa Amerika. Pero nakakakuha pa rin naman ng balita si Irene dahil madalas siyang tawagan ng lalaki. Paano kung hindi na siya bumalik? Pangaasar ni Sandy dahilan para umirap siya. Nasa karinderya sila at oras ng break time. Nangako siya sa akin at isa pa may tiwala ako sa kanya. Na para bang boyfriend mo siya? Hindi ko naman siya kailangan maging boyfriend para pagkatiwalaan ko siya, Sandy. Okay, sabi mo eh. Nga pala, kumusta kayo ng tatay mo? Ayos na ba kayo? Oo, nagkausap na kaming dalawa. Nahihiya nga ako dahil binigyan pa siya ng pera ng mommy ni Leon kahit hindi naman na kailangan. Gusto ko nga sanang ibalik pero ayaw tanggapin ni Ma'am Vivian. Paliwanag niya. Mayaman naman kasi, sisiw lang doon ng 20K. Saka sabi nga, pasasalamat lang yun sa papa mo. Pero tutuloy pa ba sila ng Hello Mong Madrasta sa probinsya niya? Nagbago ng isip nila na bumalik sa probinsya dahil hindi pwedeng iwan ni Papa ang trabaho niya. At wala naman akong balak na sumama kung gusto talaga nilang umuwi. Isa pa, wala naman silang magiging hanap buhay sa probinsya ni Belinda. Anong ipapakain nila sa anak nila? Damo? Kaya yun, nagtitindahan na si Bruhang Belinda. Ginamit ang 20K na bigay ng magulang ni Leon. Wag lang sana niyang isusugal, makakasurvive sila. Tama, pero mabait naman pala mga magulang ni Leon, ano? Akala ko sila yung mga mayayaman na parang nasa pelikula. Yung o-offeran ka ng milyon para layuan ng anak nila. Sira, kakapanood mo yun ng teleserye eh. Naputol ang kwentuhan nila nang tumunog ang cellphone ni Irene. Nang makitang si Leon ang tumatawag ay kaagad siyang nagpaalam kay Sandy para sagutin ito. Hello? Wika niya sa kabilang linya. Umaga dyan sa Pilipinas kaya good morning Irene. Kumusta? Sandali siyang natahimik nang marinig ang boses nito. Isang linggo pa lamang simula nang umalis ito ngunit hindi niya maipagkakaila na namimiss niya ito. Miss na kita, Leon. Biglang sambit niya. Nang mapagtanto ang kanyang sinabi ay napasinghap na lamang siya. Did I hear that right? You missed me, Irene? Hindi ah. May dumaan kanina. Para sa kanya yon. At Leon din ang pangalan niya? Bakit? Hindi ba pwede? Ramdam niya ang pamumula ng kanyang mukha dahil sa kahihiyan. Narinig niya ang mahina nitong pagtawa sa kabilang linya. Okay, if you say so. But I do miss you too, Irene. Ano? Ay, nabingi na.
Kalimutan mo na nga yun. Anyway, how are you nga po? Pag-iiba nito sa usapan, napairap na lamang siya. Maayos naman ako, Leon. Ikaw ba? Ano ng balita? Kakalabas lang ng ospital ni William kahapon at kaninang umaga, nagkaroon na ng malay si Jeremiah. Talaga? Salamat naman sa Diyos kung ganun. Right. Bukas na ang trial against Veronica. Malakas ang mga hawak naming ebidensya kaya paniguradong sa kulungan ng bagsak niya. Kaya next week baka nakauwi na ako dyan. Papayag ba ang magulang mo? Lalo na't ibabalik na sa custody mo si William. What do you mean? I don't need their permission. I mean, maayos na ang lahat, hindi ba? At inaasahan nilang imamanage mo na ang kumpanya niyo kasabay ng pangangalaga mo kay William. Pag-uusapan pa namin ang tungkol dyan. Basta, malalaman mo ang sagot soon, okay? Ilang minuto rin silang nag-usap at sapat na yun para kay Irene. Hindi niya alam kung bakit nasasabik na siyang makita muli ang lalaki, kaya hinahabaan niya ang kanyang pasensya at paghihintay sa muling pagbalik ni Leon. Sa California, pagkatapos makulong ni Veronica, kaagad na nag-book ng flight si Leon pabalik ng Pilipinas. Kasama niya ang kanyang mga magulang at si William. Hindi niya sinabi kay Irene na babalik na siya dahil gusto niya itong sorpresahin at sabihin din dito ang tunay niyang nararamdaman. Dadiretso na kami sa mansyon, Leon. Sumama ka muna sa amin at gamitin mo ang kotse mo. Kaysa mag-commute ka pa. Bika ng kanyang ina nang makarating sila ng naiya. Tumalima naman si Leon. Pagkarating sa mansyon nila, dumiretso agad siya sa kanyang SUV. Ni hindi na siya pumasok sa loob ng mansyon. Iho, hindi ka ba papasok muna at magpapahinga? Sita ng kanyang ina habang inilalagay niya ang kanyang backpack sa compartment. Hindi na po, ma'am. Gusto ko nang makita si Irene. Okay, ikaw ang bahala. Mukhang in love ka na talaga, anak ka. Siyempre naman po. Hindi ako babalik dito kung hindi dahil sa kanya. We know and we support you. Siguraduhin mong ipapakilala mo ulit sa amin si Irene, ha? Napangiti siya. I will, if she won't reject me. Sagot niya, dahilan para tapikin siya sa balikat ng kanyang ama. Just be yourself, anak. Good luck, okay? Kaya mo yan. Tumango siya at nagpaalam na sa mga ito para maaga siyang makarating sa Sitio de la Paz. Pagdating niya roon ay hindi na siya nagkaksaya pa ng oras dahil dumiretso na siya sa bahay ni Irene at kumatok. Ilang sandali lang bumukas ang pinto. Leon, anong ginagawa mo rito? Gulat nitong tanong bago nagmamadaling lumapit at yumakap sa kanya. Napangiti siya at yumakap dito pabalik. I told you, babalik ako, Irene. Sagot niya. Bumitaw ito at sinamaan siya ng tingin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano magiging surprise yun kung sasabihin ko? Puro ka talaga kalokohan. Napangiti siya. Kasama kong umuwi si na Mom at William. Gusto ka nilang makilala ng maayos. Pero kilala na nila ako ah. Iba naman noon. Hindi formal at nagmamadali sila. Ayos lang ba sa'yong ipakilala kita bilang girlfriend ko? Seryosong tanong niya, dahilan para matigilan ito. Kaagad niyang napansin ang pamumula ng mga pisngi ng babae. Alam pa rin naman ng mga taong boyfriend kita rito. So, okay lang. Kung anong gusto mo, Leon. Don't you still get the hint, Irene? I want to introduce you as my real girlfriend. Napaawang alabi nito dahil sa kanyang sinabi, ngunit nanatili siyang nakangiti. Ano bang sinasabi mo, Leon? Kaya ako bumalik dahil sa iyo, Irene. Dahil ayaw kitang iwan. Na baka kapag umalis ako, may mga lalaking pumorma sa'yo. At sa tuwing iniisip ko yun, naiinis ako. Dahil gusto kita, Irene. Wala na akong pakialam kung gusto mo rin ako. Ang mahalaga na sabi ko sa'yo nararamdaman ko. Gusto mo ako? Yes, Irene. You heard me. So please, kung are-reject mo na ako, sabihin mo na kaagad. Tatanggapin ko kahit na masakit. Napangiti ito, dahilan para magtaka siya. Bakit ko naman gagawin yun? What do you mean? Gusto rin kasi kita, Leon. Parehas tayo na nararamdaman. Talaga, Irene? Oo. Nang unang beses pa lang kitang nakita sa sakayan ng jeep. Gusto na kita. Kahit na maarte ka nung una, napatunayan kung mabuti ka palang tao, Leon. Alam mo bang naisip kong baka destiny tayo? Dahil sa dami ng lugar sa mundo, dito ka pa talaga dinala ng tadhana sa barangay namin. Our feelings are mutual, Irene. Tama ka. Baka nga destiny na dito ako mapadpad para makilala ka.
Pinipilit ko lang talagang itanggi sa sarili ko na gusto kita, Leon. Dahil alam kong babalik ka rin sa California dahil dun ka naman talaga dapat. Pagkatapos kong malamang gusto mo rin ako, hindi na ako babalik, Irene. Dahil nandito na ang buhay ko. Pero paano ang negosyo niyo at si William? Pwede naman ako mag-work from home, baby. Pwede ring dumito na rin si William kasama natin. I'm sure matutuwa yun. Sige, kung anong pasya mo, susuportahan ko, Leon. So, shall we? Naghihintay si na mommy sa Manila. Pero wala akong maisusuot. Okay lang. Kahit ano namang isuot mo, maganda ka pa rin. Bola. Ilang sandali lang ang lumipas, parang lumilipad pa rin sa ulap si Leon habang nagmamaneho siya papunta sa kanilang mansyon. Nasa passenger seat ang dalaga. Ayos lang ba talagang suot ko, Leon? Baka mamaya tumutol sila sa relasyon natin dahil mukha akong poor. Wika ni Irene dahilan para mapangiti siya. Malabong mangyari yan. Nung nasa California ako, kinausap ako ni mommy tungkol sa'yo. Sinabi ko naman na may nararamdaman ako sa'yo. Alam mo bang nagalit siya dahil pinapatagal ko para umamin? Paano raw kapag nagkagusto ka sa iba? Tingnan mo nga, sumama pa sila rito pabalik para suportahan ako. Talaga? Gusto ba niya ako para sa'yo? Ang sabi niya, ang busilak ng puso mo dahil pinilit mo pang ibalik ang perang binigay niya sa papa mo. At isa pa, ikaw lang ang babaeng kinukwento ko sa kanya. Kaya alam niyang mabuti kang tao. Kung ganun, mukhang wala na akong dapat ipag-alala, Leon. Wika nito bago malakas na bumuntong hininga. Nga pala, anong nangyari kay Veronica? Ongoing pa rin ang case. Nung binisita ko siya sa kulungan para malaman kung bakit niya ginawa yun kay William, ang tanging naging sagot niya ay dahil nagagalit pa rin siya kay Lance. Dahil hindi sila nakasal. Kapag daw nagagalit siya at naaalala si Lance, si William ang napapagbuntunan niya ng galit. Kaya nasasaktan niya ang bata. At hindi pala sila kasal? Yes, live-in lang sila. Buti nga hindi sila naikasal eh. Kundi baka ubos ang naiwang yaman ni Lance para kay William. Pero akala ko ba cheater si Veronica? Bakit gusto pa niya ng kasal? Gusto kasi niyang makasal sa kakambal ko dahil gusto niyang makakuha ng mana galing sa mga magulang namin. Noong hindi niya nakuha yung gamit si Lance, si William naman ang ginamit niya. Pero nakarma din siya dahil sa mga kasalanan niya. Kamusta na nga pala ngayon si William? Nagtitherapy na siya ngayon at bumabalik na ulit siya sa pagiging makulit na bata. Si Jeremiah naman nagpapagaling pa. Sana lang ay makalabas na siya kaagad ng ospital. Pagdating sa kulay puting mansyon, hindi maiwasan ni Irene na mamangha. Grabe, ang yaman niya pala talaga. Sa mga palabas ko lang nakikita ang ganito kagandang mansyon, Leon. Wika niya, narinig niya ang pagtawa ni Leon. From this day, that mansion will be your home too. Umakbay ito sa kanya bago sila sabay na pumasok sa loob. Binati sila ng mga maid at sinabing nasa swimming pool area ang mga magulang ni Leon. Leon? Irene? Wika ng ginang nang makita silang papalapit sa mga ito. Kanina pa namin kayo hinihintay. Let me guess, hindi ka na busted, anak? Biro ng ama ni Leon dahilan para magtawanan sila. Napailing ang lalaki bago hawakan ng kamay niya. Mom, Dad, again, this is Irene. But this time, she's my girlfriend. Hello po again, ma'am and sir. Magandang umaga po. Nahihiyang sabi niya. Stop being formal, Iha. Pamilya na tayo simula ngayon. Tawagin mo na lang kaming mommy and daddy. Wika ng ginang. Mabuti naman at hindi mo ni-reject ang anak ko, Irene. Ani naman ng ama ni Leon. Napuno ng tawanan ang kanilang pag-uusap. Pinakilala rin siya ni Leon kay William na kaagad siyang naalala dahil kinukwento siya nito sa bata. I like you for him, Ate Irene. Wika ni William dahilan para mapangiti siya. Thank you, William. Sagot niya. Nang tumunog ang kanyang cellphone ay nagpaalam siya para sagutin ito. Ang kanyang ama ang caller. Mary, bukas bang bakery shop mo? Pwede bang pautang muna ng tinapay? Babayaran ko na lang bukas. Wika ng isang babae, dahilan para mapakunot ang noo niya. Belinda, hawak mo bang cellphone ni Papa? Ay, Irene, hala, number mo pala na pindot ko. Sige na, ibababa ko ng tawag. Baka naabala na kita. Teka lang, Belinda, nagugutom ka ba? Nasaan ba si Papa? Nasa trabaho ang papa mo. Bukas pang sahod niya kaya nangungutang na lang muna ako. Ayaw ko naman ng mga chuchirya dito sa tindahan ko.
Sige, ako na lang munang magbabayad ng pagkain mo. Tatawagan ko si Sandy, siyang magdadala dyan. Talaga? Salamat ha. Teka, nasan ka ba? Nasa bahay ako ni Leon sa Maynila, kaya si Sandy ang maghahatid sa'yo ng pagkain mo. Wala ka pala sa bahay. Pero hindi ko naman sinabing padalhan mo ko, Irene. Saka, akala ko ba galit ka sa akin? Kailan ko ba sinabi yan? Halata naman sa mga kilos mo at ilang beses na tayong nag-away sa kalye, di ba? Kung tatanggalin mo ang mga bisyo mo, baka magkasundo tayo, Belinda. Yun lang naman ang ayoko sa'yo eh. Wika niya. Sige na, ibababa ko na ang tawag. Hintayin mo na lang si Sandy dyan. Sige, maraming salamat. Sagot nito bago malakas na bumuntong hininga. At Irene, bakit? Gusto ko si Leon para sa'yo. Magsasalita pa sana siya, ngunit kaagad siya nitong pinatayan ng tawag. Imbes na mainis, hindi niya alam kung bakit napangiti na lamang siya habang tinititigan ang screen ng cellphone dahil hindi siya makapaniwala na nakapag-usap sila ng normal ni Belinda. Nasa ganoon siyang posisyon nang maramdaman niya ang kamay ni Leon na niyayakap siya mula sa likuran. Sinong tumawag? Tanong nito. Si Belinda, at hindi ko maniniwala sa nangyari. Bumitaw ito sa pagkakayakap at hinarap siya. What happened? Inaway ka na naman ba niya? Hindi, Leon. Nag-usap kami ng normal. Walang pangungutya at sigawan. At alam mo ba? Ang sabi niya gusto kanya para sa akin. Really? That's good to hear then. And I also have good news for you. Ano yon? Pumayag na si na Mommy na hindi na ako bumalik ng California. Pero paano nga ang kumpanya niya dun? Ang sabi nila, ako na lang ang bahalang mag-manage ng branch namin dito sa Pilipinas. Hindi mo kailangan gawin yan para lang makasama ako, Leon. Kaya ko naman ng long-distance relationship eh. I actually don't mind, Irene. Hindi naging priority ng buhay ko ang kumpanya. Kaya madali lang sa akin ang bitiwan yun. Lalo na dahil nakakilala ako ng mas importante sa akin. Hindi ka talaga aalis para sa akin? Ngumiti ito bago siya halikan sa noo. Marunong akong tumupad ng pangako, Irene. Alam ni Irene na bago pa lang silang magkasintahan. Ngunit na mga oras na yon, napatunayan niya kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Leon sa kanya. Dahil kaya nitong bitiwan ang lahat para lang makasama siya. Isang linggo lang ang nakakalipas. Bumalik na sa California ang mga magulang ni Leon. Ngunit nagpaiwan si William at nagpa siya ang bata na sa Pilipinas na mag-aral. Nagsimula na ring asikasuhin ni Leon ang kumpanya nito sa Maynila. Kaya naman si Irene na ang bahalang mag-alaga kay William. Pinag-resign na siya ng nobyo sa karinderya. Pinag-aaral siya nito, ngunit nagpa siya siyang wag na dahil nag-aalangan na siya sa kanyang edad. Magsi-self-study na lamang siya para makatulong sa kumpanya nito. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, mas lalong tumatamis ang pagmamahalan ni Leon at Irene. Madalas ding bumibisita sa kanila sa Maynila ang kanyang ama at si Belinda. Hindi pa nga kayo kasal, binabahay ka na niya, anak. Reklamo ng kanyang ama nang isang beses na bumisita ito habang nasa trabaho si Leon. Hindi naman niya ako bubuntisin, Papa. Siyempre hindi ako papayag. Magkahiwalay naman kami ng kwarto. Kailangan ng pamangkin niya ng gabay ko kaya dumito ako para tulungan si Leon. Bakit hindi na lang sila dun sa bahay niya tumira kasama ang pamangkin niya? Hindi sanay ang bata sa maliit na bahay. Saka sa international school yun pumapasok. Wala namang ganong school sa probinsya natin. Hindi naman nasayang ang bahay ni Leon. Pinauupahan na niya. Ikaw pa nga nangongolekta ng paupa. May komisyon ka nga, di ba pa? Talaga bang naaalagaan mo ng maayos si William, Irene? Baka naman kinukurot mo yun, ha? Sabad naman ni Belinda dahilan para umirap siya. Ba't ko naman gagawin yun? Ako kaya ang paborito niyang tita. Sana hindi mo maging kamukha ang kapatid ko, Belinda. Hanggang ngayon talaga, di ka pa rin nagbago. Kaagad siya nitong sinamaan ng tingin, ngunit nagtawanan lamang sila ng kanyang ama. Naging nature na talaga nila ni Belinda na mag-asaran kapag nagkikita. Nang sumapit ang hapon ay nagpaalam na ang mga ito. Sakto naman dumating si Leon kasama si William na sinundo nito sa school. Magbihis ka, Irene. May pupuntahan tayo. Wika ni Leon. Ha? Saan? Tanong niya, ngunit nilitian lamang siya nito bago nagnakaw ng halik sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang magbihis at sumama sa magtiyuhin. Napansin niya na pabalik sa Sitio de la Paz ang tinatahak nilang daan.
Makalipas ang halos 2 oras na biyahe, huminto ang sinasakyan nila sa isang pamilyar na sementeryo. Medyo padilim na dahil hapon na sila bumiyahe. Teka, paano mo nalaman na dito nakalibing si Mama Leon? I asked your papa. Ang sabi niya, ang tagal na nang nakalipas simula nang bisitahin mo ang mama mo. Salamat, Leon. Ramdam ni Irene ang panunubig ng kanyang mga mata habang naglalakad papunta sa puntod ng kanyang yumaong ina. Agad niyang hinaplos ang pangalan ng ina sa lapida. Ma, pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakadalaw ah. Nahihirapan pa rin kasi akong tanggapin na wala ka na. Mahinang wika ni Irene. Naramdaman naman niya ang pagyakap sa kanya ni William kaya nginitian niya ito. Siguradong masaya siya dahil ang dami mo nang nalagpas ang mga problema. Masaya siya dahil lumaki kang matapang na babae. Pahayag ni Leon habang hinihimas ang kanyang likod. Salamat ulit sa pagdala sa akin dito ah. It's okay, Irene. Sumama rin ako rito dahil gusto kong humingi ng permisyon sa mama mo. Napakunot ang noo niya bago ito nilingon. Tungkol saan? Permiso para pakasalan ka, baby. Napasinghap siya sa narinig. Nilingon niya si William. Alam mo ba tungkol dito, sweetheart? Tanong niya sa bata. Ngumiti ito bago tumango kaya muli niyang tiningnan si Leon. Una ko nakausap ang tatay mo at si Belinda. Masaya ako dahil pumayag ka agad sila dahil gusto nila ako para sa'yo. At alam kong papayag din si Mama Leon. Walang duda. What about you, babe? Alam mo na ang sagot dyan, Leon. Oo naman. Kung ganun, will you marry me, Irene? Handa ka bang samahan ako habang buhay? Anito sabay luhod at labas ng singsing mula sa bulsa ng pantalon. Oo, Leon. Handang-handa na. Salamat, baby. I love you so much. Mahal din kita, Leon. Yay! Ikakasal na si Tito at Tita! Palakpak ni William na nagtatatalon pa sa saya. Sa buong buhay ni Irene, hindi niya naging prioridad ang pag-ibig dahil mas marami siyang mga importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin, katulad na lang ng pagtatrabaho. Ngunit mapaglaro ang tadhana dahil pinakilala sa kanya si Leon na nagpabago ng mga paniniwala niya sa buhay. Ang nag-iisang lalaking minahal niya at tinanggap siya kahit na langit ito at lupa siya. Hindi lumipas ang 3 buwan, naganap din ang kanilang pag-iisang dibdib. Present ang mga importanteng tao sa kanilang mga buhay. Naroon ang kanyang ama at si Belinda, ang pamilya ni Leon at mangilan-ngilang mga kaibigan nila para saksihan ang importanteng yugto ng kanilang buhay. At makalipas lamang ang 1 taon, biniyayaan din sila ng anak na babae. Itinuring na nilang tunay na panganay na anak si William. Ang ina nito ay tuluyan ng nakulong sa Amerika. Ayaw na rin itong makita pa ni William dahil sa tromang natamo nito sa sariling ina. Sa durasyon ng kanilang pagsasama, biniyayaan sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Alagang-alaga ang mga ito ni William bilang kuya. Masaya si Irene dahil kusang kumilos ang tadhana upang hanapan siya ng isang lalaking kaya siyang mahalin, piliin, tanggapin at panindigan. Wala na siyang mahihiling pa dahil kumpleto na ang buhay niya sa piling ng lalaking pinakamamahal at ng kanilang mga anak. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.